Kung may isang bagay na natutunan ni Daryl Ibarra sa ilalim ng footbridge sa Mandaluyong, yun ay kung paano hindi mapansin. Doon siya natutulog sa malamig na semento, sa pagitan ng dalawang poste na may lumang tarpaulin na ginawang bubong. Kapag umuulan, may parte pa ring pumapasok ang tubig. Kapag umaraw, parang oven ang hangin. Pero sa loob ng ilang taon, natutunan niyang pakinggan ang siyudad, ang busina, ang yabag ng nagmamadali, ang tilamsik ng gulong sa baha, parang musika na hindi lang basta ingay. Sa bulsa ng kanyang kupas na hoodie, may maliit siyang pouch na halos magkahiwa-hiwalay na ang tahi. Dito niya tinatago ang mga bagay na walang halaga para sa iba pero may buhay para sa kanya. Isang sirang keycap ng piano, 2 piraso ng metronome na hindi na tumutunog, at isang lumang calling card na kupas na ang tinta. Kapag pagod na siya, nilalabas niya ang keycap at hinahaplos ang plastic na parang malinis na ivory noon. Doon siya kumakapit. "Huwag ka na tol, wala na yan." Minsang bulong ng isang batang kalye na si Pao di Maunahan. Nakaupo sa tabi niya habang kumakain sila ng tinapay na galing sa basurahan ng bakery. Hindi sumagot si Daryl. Ngumiti lang siya ng bahagya. Hindi niya kayang ipaliwanag na sa bawat paghipo niya sa keycap, naririnig niya ang tunog na dati niyang buhay. Noong 16 siya, scholar siya sa isang maliit na music program sa public school. Hindi sikat pero totoong nag-aalaga ng talento. Ang nanay niya, si Luningning, ang unang naniwala sa kanya. "Anak, kung kaya mong magpatahan ng tao sa tugtog mo, kaya mo ring magpatahan ng sarili mong takot." Pero dumating ang sakit. 1 linggo lang, biglang humina ang ilaw sa mata ni Luningning. 1 buwan, kailangan na ng gamot na hindi nila kayang bilhin. 1 taon, naubos ang lahat. Maliit na tindahan, mga alhas na pamana, pati yung lumang keyboard na hiniram lang nila noon. At pagkatapos, nawala rin siya. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong umiyak ng matagal. Pagkatapos ng libing na halos 1 kandila lang at 4 na kapitbahay, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang pamilya nila. May bunso siyang kapatid, si Migs, na napunta sa kung kaninong kamay sa gulo ng buhay. Mula noon, parang araw-araw hinahanap ni Daryl ang mukha ni Migs sa bawat batang nadaanan niya. Pero laging iba. Laging hindi siya. Kaya sa stoplight siya kumakapit. Doon siya kumikita. Barya-barya, minsan 5 piso, minsan 10 kung maaawarin ng driver. Basang-basahan sa isang kamay, maliit na spray bottle sa isa. Kapag pula ang ilaw, mabilis siyang lalapit sa windshield. "Kuya, kahit barya lang." Mahinang sinasabi, sabay punas. Kadalasan, hindi siya pinapangsin. Pero hindi lang gutom ang kalaban niya, may tao ring gutom sa kapangyarihan. Si Brando Bam Lontok ang hari ng kanto, ang diskarte boss na may 3 tauhan. Hindi siya pulis, hindi siya tanod, pero kung umasta, parang siya ang batas. Palaging nakasando at may tattoo sa braso. Palaging may hawak na yose na hindi niya unuubos, parang gusto lang niyang ipakita na kaya niyang magsayang. Isang hapon, habang kalalabas pa lang ng ilaw sa pula, biglang sumulpot si Bam sa tabi ni Daryl. "Hoy Daryl, malamig ang boses nito. Singilan na." Napatigil si Daryl. Naramdaman niyang lumamig ang batok niya. "Bam, konti lang kinita ko ngayon." "Ah, ganon?" Ngumiti si Bam at sinilip ang lata ni Daryl kung saan niya nilalagay ang barya. "Konti? Eh di mas lalo kang kailangan ng proteksyon." "Proteksyon saan? Hindi naman ako sumasabi sa iba." Hindi nagbago ang ngiti ni Bam pero nag-iba ang mata niya. "Sa akin ka matatakot, hindi sa iba. Gets?" Dumating ang 2 tauhan ni Bam, sina Tino Garde at Ruel Abad. Mga lalaking parang hindi na nahuhugasan ang galit sa katawan. Si Tino ang unang umagaw ng lata. Inuga-uga para marinig ang tunog ng barya. "Wow, jackpot!" Sarkastikong sabi ni Tino. "Bam, pambili ko yan ng pagkain." Pakiusap ni Daryl, pinipilit ang boses na wag manginig. Bumuntong hinga si Bam na parang siya ang naaabala. "Daryl, di ka ba natututo? Kapag nasa teritoryo ka, may bayad. Kung ayaw mo, lumipat ka. Pero saan? Lahat ng underpass sa akin din." Saglit na pumikit si Daryl.
Alam niyang kahit anong paliwanag, walang logic sa gutom ng taong gusto lang mang-api. Kinuha niya ang ilang barya sa bulsa, nilapag sa palad ni Bam. Ito muna, tiningnan ni Bam ang barya, parang basura. Ito? Anong tingin mo sa akin? Bata? Nang makita ni Daryl na aabuti ni Bam ang pouch sa bulsa niya, bigla siyang umatras. Napalunok siya. Huwag yan, sa akin yan. Anong meron dyan? Tanong ni Ruel. Lumapit, halatang interesadong manggulo. Walang sagot si Daryl. Pinisil niya ang pouch sa bulsa. Parang pinipigilan niyang mahulog ang lahat ng natitira niyang sarili. May tinatago ka. Ngising na mas masahol pa sa gutom ang kay Bam. Sige, pag di mo binigay buong kinita mo, bukas, wala ka ng spot. Tumingin si Daryl sa paligid. Mga sasakyan, mga taong naglalakad, mga matang dumadaan lang. Walang gustong makisali. Normal na eksena. Pulubi na pinagtitripan. Sa huli, tumalikod si Daryl at tumakbo. Hindi dahil duwag siya, kundi dahil alam niyang kapag nanatili siya, mawawala ang pouch, mawawala ang last piece ng buhay niya at baka pati siya mismo. Takbo pa! Sigaw ni Bam. Tumawa pa! Takbo musikero. Hindi alam ni Daryl kung paano nalaman ni Bam ang salitang iyon, pero nang marinig niya, parang may kutsiyong dumaan sa dibdib niya. Tumakbo siya hanggang sa halos sumakit ang baga. Lumiko sa eskinita, dumaan sa palengke, tumawid sa highway footbridge hanggang sa mapadpad siya sa isang karinderya na may lumang tarpaulin. Sa Bell's Eatery, lutong bahay. Huminto siya roon, hingal, pawis, nanginginig ang kamay. Hoy, iho, tawag ng isang babae mula sa loob. Oh, bakit ka tumatakbo? May humahabol ba? Si Aling Sabel Viterion. Maliit ang katawan pero malakas ang boses. May pamunas sa balikat at amoy sinanggag sa hangin. Hindi agad nakasagot si Daryl. Tumingin siya sa kalsada, baka sumusunod si Bam. Wala, pero alam niyang babalik yun sa ibang araw. Wala po, sa wakas sabi niya, pero halatang nagsisinungaling. Lumapit si Aling Sabel, tinignan siya mula ulo hanggang paa. Umupo ka, mukha kang mahihimatay. Jemar, sigaw niya sa isang naka-helmet na rider sa kabilang mesa. Pakitingnan nga tong bata, parang hinabol. Si Jemar Puno, rider na may maomong mata, tumanggo at tumayo. Kuya, okay ka lang? Tanong niya. Napaubos si Daryl. Okay lang po, pasensya na. Pasensya? Dito? Huy, dito walang pasensya-pasensya, sabi ni Aling Sabel, sabay kuha ng mangkok. Lugaw, mainit pa, kumain da. Napatitig si Daryl sa mangkok na inilapag sa harap niya. Lugaw lang, pero sa mata niya, parang ginto. Naramdaman niyang namuo ang luha sa gilid ng mata niya at mabilis niya itong pinunas. Ayaw niyang makita. Aling, wala po akong pambayad. Mahina niyang sabi. Di, wala. Simpleng sagot ni Aling Sabel. Kumain ka muna, kaysa naman bumagsak ka dyan at ako pa magbubuhat sa'yo. Napangiti si Jemar. Kain na kuya, pag may lakas ka na, saka mo problemahin yung mundo. Dahan-dahan sumubo si Daryl. Mainit, malapot, may konting luya. Sa bawat subo, parang unti-unting bumabalik ang tibok ng puso niya sa tamang ritmo. Habang kumakain, hindi napansin ni Daryl na nakatingin si Jemar sa kamay niya sa paraan ng paghawak niya sa kutsara. Hindi masalbahe, hindi saklot, kundi parang sanay sa pino at maingat na galaw. Parang may invisible na kiss sa hangin. Kuya, biglang sabi ni Jemar. Maingat ang tono. Bakit? Parang iba yung daliri mo. Parang pianist? Napatigil si Daryl sa pagsubo. Umangat ang mata niya, nag-alinlangan. Sa labas, dumaan ang mga sasakyan na parang alon. Sa loob, kumulo ang tahimik na tanong na matagal niyang tinatakasan. Hindi siya sumagot agad. Pinisil niya ang pouch sa bulsa at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may taong tumingin sa kanya na hindi lang pulubi, kundi tao. Dati, bulong ni Daryl, halos hindi marinig. Dati, may piano ang buhay ko. At sa pagitan ng amoy lugaw at ingay ng syudad, nagsimulang gumalaw ang kapalaran niya. Hindi pa paakyat, pero hindi na rin nakabaon sa ilalim ng footbridge. Halos bulong lang ang boses ni Daryl, pero parang may bigat na bumagsak sa mesa ng karinderya. Si Aling Sabel, na kanina'y puro biro at utos ang bibig, biglang tumahimik habang pinupunasan ng kamay sa apron. Si Jemar naman, nakatayo sa tabi ng mesa ni Daryl, bahagyang napaatras na parang ayaw niyang masyadang manghimasok, pero hindi rin kayang iwanan ng usapan. Piano? Ulit ni Jemar.
Maingat ang tono. Ibig mong sabihin, tumutugtog ka. Nagpunas ng labi si Daryl at dahan-dahang ibinaba ang kutsara. Noon, sabi niya. Noon lang. Aling Sabel ang unang bumalik ang boses. Anong noon-noon? Hindi nawawala ang talento, iho. Umupo siya sa bakanting upuan, nakaharap kay Daryl. Anong nangyari? Tumanggo si Daryl, pero hindi siya agad nakapagsalita. Sa halip, napatingin siya sa labas, sa kalsadang kanina lang tinakbuhan niya, sa mga ilaw ng sasakyan na kumikislap. Parang may takot na nakasabit sa hangin. Yung takot na kapag lumabas siya, naroon pa rin si Bam. May naniningil po sa akin. Sa wakas sabi niya, pinipilit panatilihing kalmado ang boses. Si Bam, ayaw niyang may kumikilos dito ng walang bayad. Nandito na naman niya si Bam na yan. Napamura si Aling Sabel sabay iling. Kaalam mo kung sinong may-ari ng kalsada. Bakit di mo isumbong? Tanong ni Jemar. Napangiti si Daryl ng mapait. Sina po bang maniniwala sa pulubi? Nagkatinginan sina Aling Sabel at Jemar. Hindi nila sinabi, pero pareho nilang alam. Totoo iyon. Sa mundo, may mga salitang mabilis pakinggan kapag galing sa mayaman at may mga salitang parang hangin lang kapag galing sa mahirap. Sandali, sabi bigla ni Aling Sabel. Tumayo siya at dumukot sa bulsa ng apron. Kumuha ng 2 pirasong tinapay at isang maliit na bote ng tubig. Iho, hindi kita papauwiin ng walang laman. Baka mamaya bumalik yung hayop na yan. Salamat po. Halos hindi maipagtapat ang mata sa kanya. Pagkalabas ni Daryl ng karinderya, sinabayan siya ni Jemar hanggang sa gilid ng kalsada. Kuya, saan ka pupunta? Tanong ni Jemar. Hindi ko alam. Basta, kailangan kong lumayo sa spot ko. Babalikan niya yun bukas. Sumingamot si Jemar. Kung gusto mo, pwede kang matulog sa may talyer ng tropa ko. Kaso, masyadong maraming tao ron. Umiling si Daryl. Ayoko po maging pabigat. Hindi ka pabigat, diin ni Jemar. Pero nakita niyang sarado na ang isip ni Daryl sa pagtanggap ng higit pa. Sige, ingat ka. Kung kailangan mo, hanapin mo ako dito. Araw-araw akong dumadaan. Tumanggo si Daryl at lumakad. Hawak ang tinapay at tubig. Sa bawat hakbang, parang may tinutugtog ang isip niya. Hindi piano, kundi pulso ng pag-iingat. Nandyan ang takot, pero mas malakas ang pangangailangang mabuhay. Hindi niya alam kung paano siya napadpad sa mas malinis na kalye. Mas maraming ilaw, mas maraming guard, mas mabango ang hangin, amoy damo at mamahaling pabango. Sa dulo ng kalsada, may malaking gate na bakal at sa loob ay isang lumang mansyon na parang hinango sa panahon ng mga lumang pelikula. Mataas na bintana, na malawak na hardin at mga ilaw na kumikislap sa ilalim ng mga puno. Sa labas ng gate, may tarpaulin na nakasabit. Montenegro Foundation Charity Night. Huminto si Daryl sa anino ng puno. Hindi siya pumasok, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil alam niyang hindi siya papapasukin. Ngunit sa gilid ng tarpaulin, may maliit na mesa na may lugaw station para sa charity photo op. Nakapila roon ang ilang staff na mukhang abala. May mga mangkok, may trays, may kamera. Lumapit siya ng dahan-dahan, hindi sa gitna, kundi sa sulok tulad ng nakasanayan. Hoy! Sigaw ng isang lalaki, malapad ang balikat at may earpiece. Lumapit ito, hawak ang flashlight kahit maliwanag na. Saan ka pupunta? Kuya, lugaw lang po sana, sabi ni Daryl. Pinipilit ngumiti kahit nanginginig ang sikmura niya. Ang lalaki ay si Omar Dizon, head guard, halatang sanay magbasa ng tao. Sinipat niya si Daryl mula ulo hanggang paa. Hindi ito feeding program. Event ito. May listahan ng papasok. Hindi po ako papasok. Mabilis sagot ni Daryl. Dito lang po sana sa lugaw, kung pwede. Napatigil siya nang may narinig na sigawan mula sa loob. Nasaan na si pianist? Boses iyon ng isang lalaki, iritable. Toto, anong plano mo?
Sa may pintuan, nakita ni Daryl ang isang lalaking mukhang stage manager, si Toto Baluyot, nakahawak sa clipboard, pawis na pawis. Sa tabi niya, isang babae na nakaitim na blazer, may headset, mabilis kumilos, si Lia Ruena. Kita sa mukha ni Lia ang pagod at panik na pilit tinatakpan ng profesional na tindig. "Na-stuck daw sa airport, Ma'am Lia," sabi ni Toto, halos pabulong pero rinig pa rin. "Yung flight delayed, hindi aabot." "Hindi pwede," sagot ni Lia. Habang tinitignan ng oras sa wristwatch, may donor na darating, si Dr. Emerick. Kapag nakita niyang sablay ang programa, mawawala ang pledge. "Ma'am," sabi ni Toto, "si Vanya, gusto niya may live music. Baka magalit yon." Parang tinamaan si Lia sa pangalan. "Alam ko." Tumingin siya sa loob. Doon sa bulwagan na puno ng mga bisita na nakagown at taksido, hawak ang champagne, tawanan sa bawat sulok. At doon, sa gitna ng bulwagan, parang reyna ng gabi, si Vanya Montenegro. Nakasuot ng makintab na dress, may kamera na sumusunod, kasama ang PR niyang si Cheska Lanuza. Sa paligid niya, mga socialites na parang sanay sumipsip ng spotlight. "Cheska," sabi ni Vanya, nakangiti pero matalim ang mata. "Siguraduhin mong maganda ang anggulo pag nagsimula na ang program. Gusto ko memorable, charitable, classy." "Yes, Vanya," sagot ni Cheska, mabilis mag-type sa phone. Sa gilid naman, may matapobreng tita, si Veronica Havelosa, na nakataas ang kilay habang tinitikman ang canapes. "Sana hindi boring ngayon," sabi niya sa katabing babae. "Ayoko ng event na parang barangay night." "Relax, tita," sagot ng isang lalaking may hawak na phone at naka-designer suit, si Kian Roldan. Influencer, laging naghahanap ng content. "Pag boring, gagawan ko ng paraan. I'll make it entertaining." Sa isang sulok na mas tahimik, may isang babae na hindi kasing kinang ng mga bisita, pero may matang may lalim, si Marie Celeste Quinto, yaya ng isang pamilyang mayaman. Hindi sa kasali sa usapan, pero hindi rin siyang manhid. Nakatayo siya roon, pinagmamasdan ang mga staff na halos mapunit sa trabaho. Dahil sa sigawan at abala, lumuwag saglit ang atensyon ni Omar. Si Daryl, gutom, pagod at may takot na bumabalik, napatingin sa Lugay Station. May isang mangkok sa gilid, tila napabayaan, may langaw na umiikot, parang itatapon. Hindi niya alam kung anong pumasok sa ulo niya. Siguro ang alaala ng nanay niyang nagsasabing kung kaya mong magpatahan, siguro ang katotohanan na wala na siyang babalikan, siguro ang hiya na nakasiksik sa dibdib niya na gusto niyang lunukin. Lumapit sa kay Lia, dahan-dahan, parang takot madurog sa unang tingin. "Ma'am," tawag niya, mahina pero malinaw. Napalingon si Lia, kunot noo, handang magalit hanggang sa makita niyang pulubi ang nasa harap niya. "Anong kailangan mo?" tanong ni Lia. Kontrolado ang boses pero may pag-iingat. Lununok ni Daryl ang kaba. Tinuro niya ang loob, ang bulwagan, at bahagyang tumingin sa direksyon ng grand piano na nakita niyang nakatayo roon, tila dekorasyon lang. "Tutugtog ako ng piano kapalit ng isang mangkok na lugay," sabi ni Daryl, diretso, parang yun lang ang kaya niyang ipanghawakan sa sarili niya. Isang segundo, hindi nakapagsalita si Lia. Tapos may tumawa, malakas, mapanlait. Si Kian, naka-zoom na agad ang phone. "Oh my God!" sabi niya, "This is gold! Charity night nga!" Sumunod ang tawa ni Veronica, mas malamig. "Anong klasing palabas to? Pulubi pianist?" May mga bisita pang nakatingin, nagbulong-bulong. Si Vanya, narinig ang ingay, lumingon at ngumiti na parang may bagong laruan. "Interesting," sabi ni Vanya, lumapit ng dahan-dahan, parang sinasadya ang esena. "Let him, that's very on-brand for tonight." Tumingin si Lia kay Vanya, halatang gustong sumabog, pero pinigilan. Pagkatapos, bumalik si Lia kay Daryl. Kita sa mata niya ang laban, protektahan ang event o protektahan ang taong nasa harap niya.
Isang kanta lang, sabi ni Lia, mababa ang boses, parang kasunduan. Isang kanta, tapos aalis ka. Ayokong mapahamak ka rito. Tumundog si Daryl, halos hindi makahinga sa gulat at kaba. Opo, isang kanta lang. Sa gilid, nakatingin si Celeste, hindi tumatawa. Sa halip, napahawak siya sa dibdib na parang may kutob na ang gabing ito ay hindi lang para sa mga mayayaman. At habang binubuksan ni Omar ang pintuan na parang ayaw pero sumusunod sa utos, pumasok si Daryl sa bulwagan, bitbit ang gutom, takot at isang lihim na tono na matagal nang nakakulong sa kanya. Pumasok si Daryl sa bulwagan na parang maling piraso ng puzzle sa isang perpektong larawan. Gusot ang damit, basa ang laylayan ng pantalon at may amoy ng kalsada na hindi kayang tabunan ng mamahaling pabango sa paligid. Ramdam niyang sumusunod sa kanya ang mga mata. May mga matang curious, may matang naiirita, at may matang nangaasar na parang nanonood ng libreng palabas. Uy, ayan na! Bulong ng isang bisita, sabay tawa. Sa gilid, si Kian Roldan ay halos manginig sa tuwa habang nakatutok ang phone. Guys, live tayo, sabi niya. Charity night with a twist. Pakinaan, singal ni Lia Rowena pero kontrolado pa rin. Tinapik niya si Toto Baluyot sa balikat. Toto, ilabas mo yung spotlight sa piano, pero wag masyadong harsh. Ayokong magmukhang circus. Opo ma'am, sagot ni Toto, mabilis kumilos. Hindi mapakali sa Omar Dizon na nakatayo malapit sa pintuan. Ang trabaho niya ay bantayan ng kaayusan, pero sa gabing iyon, hindi niya alam kung sino ang mas delikado. Ang pulubing nasa harap o ang mga taong may pera na may kakayahang manakit ng hindi nahuhuli. Kid, mahina niyang sabi kay Daryl habang dumadaan ito. Isang kanta lang ha. Pag may gulo, lalabas ka agad. Tumanggo si Daryl, hindi makatingin sa kanya ng matagal. Opo. Sa unahan, si Vanya Montenegro ay nakangiting parang direktor ng pelikula. Let's see, bulong niya kay Cheska Lanuza. If this goes well, trending tayo. If not, at least nakakatawa. Perfect PR, sagot ni Cheska, nakangisi rin habang nag-aayos ng angle ng kamera ng isang staff photographer. Sa kabilang banda, si Veronica Havelosa ay umupo ng padabog sa upuan, nakataas ang kilay. Nandito ako para mag-donate, hindi para manood ng pulubi, bulong niya sa katabi. Ngunit sa sulok, si Marie Celeste Quinto ay nakatayo pa rin, tahimik. Hindi siya nakikitawa. Ang tingin niya kay Daryl ay hindi entertainment, kundi isang batang pwedeng maging anak niya kung iba lang ang buhay. Lumapit si Daryl sa grand piano na tila bagong wax, parang bihirang hawakan. Sa dami ng ilaw sa bulwagan, parang mas lalo niyang naramdaman ang liit niya. Ngunit, nang nakita niya ang keys, biglang may pamilyar na panginigid na umakyat mula sa daliri niya hanggang sa dibdib. Parang matagal nang kinakatok ang puso niya, ngayon lang binuksan. Saglit siyang huminga at inilapag ang dalawang kamay sa ibabaw ng keys. Hindi pa pinipindot, para bang kinukumusta muna niya ang instrumento. Sa katahimikan na sumunod, narinig niya ang sariling tibok. At sa tibok na iyon, sumulpot ang boses ng nanay niya. Anak, kung kaya mong magpatahan ng tao sa tugtog mo, pumikit siya. At sa kanya pinindot ang unang chord. Isang malinis na tunog ang kumalat, parang sinag ng ilaw sa madilim na kwarto. Napahunto ang bulungan. Kahit si Kian na kanina'y tumatawa, bahagyang napababa ang phone niya. Sunod, isa pang chord, tapos isang run na maingat, hindi nagyayabang, parang nagkukwento. Ang piyesang tinugtog ni Daryl ay hindi niya kinopya sa sheet music. Siya mismo ang nag-ayos nito sa utak niya sa loob ng maraming gabi sa ilalim ng footbridge gamit ang alaala at imahinasyon. May kundiman ang himig, parang awit na galing sa lumang radyo ng Lola J, pero may classical na ayos ang pagdaloy, parang mahabang ilog na marunong umikot sa bato, hindi bumabangga. Sa ikalawang minuto, may mga tao nang hindi namamalayang nakaupo ng tuwid, nakatingin sa piano na parang doon lang umiikot ang mundo. Si Lia na kanina'y puro problema ang iniisip, napahawak sa headset niya, tila nakalimutan niya pa ito. Ang galing, bulong niya, halos walang tunog. Si Toto Baluyot naman na sanay sa mga talent sa event, napanganga. Ma'am, legit to, sabi niya, parang naniniwala sa milagro.
Sa isang mesa, dumating na ang VIP donor, si Dr. Emerick Sison. May mahinaw aura at matang sanay magbasa ng tibok ng tao. Umupo siya nang hindi gumagawa ng ingay, nakikinig. Sa bawat pag-angat at pagbagsak ng melody, parang sinusukat niya ang pulso ng buluwagan. Interesting, bulong ni Dr. Emerick sa sarili. Very controlled, pero ang sakit. Sa kabilang mesa, si Veronica Habelosa ay biglang hindi na makapagsalita. May nangyari sa mukha niya. Parang may pintuan sa alaala ang bumukas. Dahan-dahan siyang naglabas ng panyo, pinunasan ng gilid ng mata na akala niya ay hindi mapapansin. Hindi pwedeng ganito, bulong niya, pero mas parang pagtataka kaysa pagtututol. Si Celeste sa sulok, tuluyan ng napaluha. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil sa tunog na parang yakap na matagal niyang hinahanap. Napahawak siya sa dibdib at sa isip niya, naalala niya ang batang iniwan ng amo sa probinsya noon. Ang batang walang nagtanong kung kumain na ba. Pati si Omar sa may pintuan, nakatayo lang. May isang sandali na tumigil siya sa pagiging guard at naging tatay lang. Naaalala niya ang anak niyang nag-aaral sa public school na minsan humihingi ng baon para sa project. Biglang naging mabigat ang lalamunan niya. Sa gitna ng tugtog, may biglang kalampag sa pinto. Hindi ito bahagi ng musika. Tunog ito ng gulo. Bumukas ang pinto at pumasok si Brando Bam Lontok kasama sina Tino Garde at Ruel Abad. Gustot ang aura nila sa mundo ng mga taksido at gown, parang usok na biglang pumasok sa kwarto. "Ah, nandito ka pala," sigaw ni Bam habang tinuturo si Daryl. "Akala mo makakatakas ka." Napahinto ang ilang bisita. May mga napasigaw, may mga napabulong ng, "Sino yan?" May mga staff na nagpanik. Mabilis na kumilos si Omar. Hinarang si Bam. "Sir, hindi kayo invited. Lumabas kayo." Ngumisi si Bam. "Sino ka para utusan ako? May utang yang batang yan sa akin." "Wala siyang utang," biglang singit ni Lia. Lumapit kahit nanginginig ang tuhod. "At kahit ano pang issue nyo, hindi dito." Si Bam tatawa sana ulit, pero may nangyari. Hindi tumigil si Daryl sa pagtugtog. Sa halip, habang nagkakagulo, mas lalo niyang binigyan ng diin ang melody. Parang sinasabi ng daliri niya, "Hindi niyo kayang hilahin palabas dito. Hindi niyo kayang patigilin ang kwento ko." Ang musika ay naging pader. Hindi literal, pero ramdam ng lahat. Si Tino na kanina'y handang humatak, biglang nag-aatibuli. Napatingin siya sa piano at sa sandaling iyon, parang nag-alinlangan ang kamay niya. Parang may alaala siyang matagal nang tinago. Si Ruel, na laging pikon, biglang nanahimik. Hindi niya maintindihan, pero parang may sumisikip sa dibdib niya. At si Bam ang unang nawalan ng ngisi. Tumitig siya kay Daryl at sa unang beses, nakita niyang hindi pulubi ang kaharap niya, kundi isang taong may bagay na hindi niya kayang bilhin o agawin. "Anong kalokohan to?" bulong ni Bam, pero hindi na kasing lakas. Lumapit si Dr. Emerick, tumayo mula sa mesa. "Sir," sabi niya kay Bam, "kung may problema ka, kausapin mo ang security, pero wag mong gambalain ang program." "Sino ka?" hamon ni Bam, pero halatang napapaatras na ang tapang sa harap ng mga taong may power sa lugar na iyon. "Hindi mo kailangang malaman," sagot ni Dr. Emerick, malamig pero hindi nag-aaway. "Ang kailangan mong malaman, may batas sa labas at may respeto dito." Sa paligid, may mga bisitang nagsimulang pumalakpak. Hindi pa tapos ang tugtog, pero parang sinusuportahan nila si Daryl laban sa panggugulo. May mga phone na nakatuok, hindi na pang-asar, kundi pang-record ng isang sandaling may bigat. Sa huli,
Napilitang umatras si Bam dahil hinila na siya palabas ni na Omar at 2 guard. Sumigaw siya habang palabas, "Babalikan kita, Daryl. Tandaan mo yan." Hindi lumingon si Daryl. Hindi siya tumigil. Pinagpatuloy niya ang piyesa hanggang sa dulo, kahit nanginginig niya ang braso niya sa pagod at adrenaline. At dumating ang huling nota. Mahina. Halos parang hininga ng isang taong nagpapaalam. Tumigil ang tunog. Sa loob ng ilang segundo, walang pumalakpak, walang nagsalita. Parang lahat natamaan sa lugar na hindi nila inaasahang may sugat. Pagkatapos, sabay-sabay ang palakpakan. Malakas, tumatama sa kisame, parang ulan sa bubong. May mga luha, may mga hikbi, may mga taong hindi na nagtatago. Si Leah, teary, napayuko, pinanasa ng pisngi. Si Celeste, tuluyan ng umiiyak. Pati si Veronica, hindi na nagkunwari, mahigpit na hawak ang panyo. Si Daryl tumayo mula sa piano at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng kakaibang katahimikan. Hindi katahimikan ng gutom, kundi katahimikan ng pag-asa. Tahimik pa rin ang paligid kahit tapos na ang huling nota. Si Daryl, nakatayo sa tabi ng piano, ay tila hindi alam kung saan ilalagay ang mga kamay niya. May palakpakan, oo, malakas, tuloy-tuloy, pero may mas malakas na tunog sa dibdib niya. Ang kaba na baka pagkaraan ng ilang minuto, babalik siya sa pagiging pulubi sa mata ng lahat. Na baka tapos na ang magic at ibabalik na siya sa labas parang walang nangyari. Ngunit, hindi ganun ang nangyari. Tumayo si Dr. Emerick Season mula sa mesa niya at dahan-dahang lumapit sa entablado. Hindi siya nagmamadali. Parang doktor na alam kung kailan dapat huminto ang puso sa takot at kailan dapat bumalik sa tamang tibok. Pag-akyat niya sa maliit na hagdan, humupa ang ingay. Kahit ang mga socialite na kanina'y mahilig magbulungan, tumahimik. "Anong pangalan mo?" tanong ni Dr. Emerick, mahinaon. Nilunok ni Daryl ang laway. Daryl Ibarra po." Tumanggo si Dr. Emerick, tapos inabot ang kamay niya. "Daryl Ibarra," ulit niya. Parang sinisigurado niyang hindi ito mawawala sa hangin. "Salamat sa ginawa mo ngayong gabi. Hindi lang ito tugtog. Parang may tinahikang sugat na hindi alam ng mga tao na bukas pa." Nag-init ang mata ni Daryl. Hindi siya sanay papurihan sa ganitong paraan. Wala po. Lugaw lang po talaga." Pinutol siya ni Dr. Emerick. Hindi galit, kundi may lambing na may bigat. "Hindi lugaw ang kabayaran ng musika mo. Hindi sapat yon." Humarap si Dr. Emerick sa audience. "May outreach program ang ospital namin sa mga kabataang may talento. Hindi ito puro charity. Scholarship ito. May training, mentorship, at pagkakataong bumalik sa pag-aaral." May mga nagbulungan. May mga napatingin kay Daryl na parang ngayon lang nila naniniwalang posible palang ganitong kwenta sa totoong buhay. "Kaya Daryl," balik ni Dr. Emerick, "kung papayagan ka, gusto kong kausapin ka pagkatapos ng program. May taong tatawagan mo." Kinuha niya ang calling card sa bulsa ng coat at sumulat sa likod nito gamit ang ballpen. "Miss Mai Taramil, Scholarship Coordinator. Ito ang number. Bukas, pumunta ka sa ospital. Hindi mo kailangan mag-isa." Tinitigan ni Daryl ang calling card na parang napakagaan pero napakabigat sa kahulugan. "Doc, hindi ko po alam kung karapat-dapat ako." Ang tanong, sagot ni Dr. Emerick, "Gusto mo bang subukan?" Tumanggo si Daryl. Isang simpleng tanggo, pero parang oo sa buhay na matagal niyang pinipigilan. Sa gilid, si Leah Rowena ay napahawak sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit siya naiiyak, pero parang may parte sa kanya na gumagaan, na sa wakas, may isang gabi na hindi siya puro sunog ng problema. May isang gabi na may tumubong pag-asa. "Ma'am Leah," bulong ni Toto Baluyot, "parang may himala." "Hindi himala," sagot ni Leah, pinupunasan ng luha. Matagal lang talagang hindi binibigyan ng pagkakataon ng mga gaya niya. Ngunit hindi lahat masaya.
Si Vanya Montenegro na kanina'y nakangiti parang siya ang direktor ng eksena, ay biglang napansin ng spotlight ay lumipat. Hindi na siya ang sentro. Hindi na siya ang hero ng charity night. Siya ang background. Wait, sabi Vanya. Mabilis lumapit, nakangiti pa rin pero hindi na totoo. Dr. Emmerich, I'm so glad you enjoyed the... Tinignan niya si Daryl na parang props. The segment. That was part of our concept, you know, to highlight the underprivileged through art. Si Cheska Lanuza sa likod niya, agad nagbukas ng phone, handang mag-post ng caption na Montenegro Foundation empowers talents from the streets. Ngunit si Dr. Emmerich, hindi nagpauto. Tinignan niya si Vanya, kalmado pero malinaw ang boundary. Konsepto o hindi, ang musika ay kanya at ang pagkakataon ay kanya rin. Huwag natin itong gawing marketing. Parang sinampalang hangin. Si Vanya napangiti pa rin, pero kita ang pag-ikting sa panga niya. Sa kabilang banda, si Kian Roldan, na kanina'y live na live, biglang nagbago ang timpla. Nagsimula siyang mag-scroll sa phone niya. Nabasa na niya ang comments. Bro, why are you laughing? He's talented. Stop using poor people for content. Shame on you. Unti-unting namutla si Kian. Hinigbi. Pinatay niya ang live, sabay bulong. Hindi ko naman alam. Akala ko, content lang. Si Veronica Javelosa, na kanina'y maselan, biglang tumingin kay Kian ng masama. Kung may dignidad ka, tikom mo bibig mo. Singal niya, pero halatang siya man ay nasisindak sa sarili niyang emosyon. Sa isang gilid, si Celeste Quinto ay lumapit kay Daryl habang abala ang lahat sa entablado. Iho, sabi niya, kumain ka pa. Huwag mong isipin na bawal ka dito. Tao ka. Napatitig si Daryl sa kanya. Salamat po, mahina niyang sagot. At doon niya naramdaman na may ibang klase pala ng pagtingin. Yung hindi umaawa, kundi kumikilala. Samantala, si Omar Dizon ay lumapit kay Lia. Ma'am, sabi niya, mababa ang boses. Nabalitaan ko yung sigaw kanina. Yung bam, delikado yon. Baka aabangan yung bata sa labas. Napakurap si Lia. Pwede ba nating ilagay siya sa staff room muna? Paliguan, pakainin, bigyan ng damit. Ayokong lukabas siya ng ganito. Tumanggo si Omar. Ako na bahala. Lumapit siya kay Daryl. Mas mahinahon na ang aura niya kaysa kanina. Kid, dito ka muna. Sumunod ka sa akin. Sinundan ni Daryl si Omar papunta sa staff area. Habang naglalakad sila sa hallway na may mga portrait ng mga Montenegro, naramdaman ni Daryl ang hiya. Parang bawat frame ay nagsasabing hindi siya kabilang, pero pinilit niyang magpatuloy. Sa staff room, may maliit na banyo at cabinet ng extra uniform. Dumating si Lia dala ng isang paper bag ng pagkain at isang lumang polo ng staff. Ito, sabi niya, hindi ito charity show ha, practical lang. Kailangan mong maging presentable bukas kung pupunta ka sa ospital. Napatanggo si Daryl. Opo, salamat po. Pagkatapos niyang maligo at magbihis, parang unang beses niyang nakita ang sarili niya na hindi lang kalsada. Hindi pa siya mayaman, hindi pa siya buo. Pero may simula. Maya-maya, dumating si Aling Sabel Viteri at si Jemar Puno. Halatang nagmadali, pawis pa si Jemar. Daryl, tawag ni Aling Sabel, hawak ng isang supot. Anak, okay ka lang? Nabalitaan ko sa kapitbahay may gulo raw sa may mansyon. Anak, okay ka lang? Napatayo si Daryl, gulat at naantig. Aling Sabel, paano po kayo nakapasok? Eh di sinabihan ko yung guard. Tapos tinignan si Omar. Buti nilang may mabait dito. Lumingon siya kay Daryl. Nagdala ako ng tsinelas at jacket. Huwag ka nang babalik sa ilalim ng tulay ha? Si Jamar tumanggo. Kuya, sabi ko sa'yo may kakaiba ka sa'yo. Ngayon, kita na ng mundo. Hindi nakasagot si Daryl. Bumigat ang lalamunan niya. Halip, inilabas niya ang pouch mula sa bulsa. Hinaplos ang sirang keycap. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko ngayon. Parang, ang bilis. Hindi mabilis, sagot ni Lia, nakatayo sa may pintuan. Matagal mo tong hinihintay. Ngayon lang may nakirinig. Ngulit sa likod niyang lahat na ito, may aninong gumagalaw. Sa labas ng mansion, sa madilim na bahagi ng gate, may isang lalaking nakasandal sa poste, si Bam. Hindi na siya sumugod, pero ang mata niya ay punong-puno ng banta.
May hawak siyang phone. Tila may kausap. Oo, bulong ni Bam. Si Daryl to. Nandito sa Montenegro party. Nagpapasikat. Bukas, sa barangay, sisiguraduhin kong mababaliktad yan. At pag di siya bumalik, may madadamay. Sa loob, hindi alam ni Daryl ang lahat ng iyon. Ang alam lang niya, may calling card siyang hawak, may lugaw na inik pa rin sa sikmura niya, at may pangalan ng kapatid niyang si Migs na lalong tumitibok sa isip niya. Habang pauwi na ang mga bisita at humuhupa ang ilaw ng party, lumapit si Dr. Emerick muli kay Daryl sa staff area. Daryl, sabi niya, bukas, huwag kang matakot. At kung may problema sa labas, sabihin mo sa amin. Tumanggo si Daryl. Doc, bigla niyang sabi, lakas loob na pinilit buuin. May kapatid po akong nawawala, si Migs. Gusto ko po siyang hanapin. Napatigil si Dr. Emerick, tapos tumanggo ng may bigat. Isa pa yang dahilan para hindi ka sumuko, sagot niya. Maghanap tayo ng paraan. At sa gabing nagsimula sa isang mangkok na lugaw, may isang pangakong tumubo. Hindi na siya babalik sa parehong kalsada bilang parehong tao. Sa gabing iyon, habang humuhupa ang ilaw ng mansion at isa-isang umuuwi ang mga bisita, hawak pa rin ni Daryl ang calling card ni Dr. Emerick na parang piraso ng papel na kayang magbukas ng pinto. Sa staff area, pinilit niyang kumalma, pero sa labas ng gate, hindi niya alam na may mata pa ring nakabantay. Kinabukasan, maaga siyang nagising sa maliit na sulok na pinahiram ni Omar sa guard quarters. Hindi iyon komportable. May amoy ng kahoy at lumang kape, pero para kay Daryl, iyon ang unang tulog na hindi siya nangangamba na may sisipa sa kanya sa ilalim ng footbridge. Nang hawakan niya ang pouch sa bulsa at maramdaman ang sirang keycap, pumikit siya sandali. Ma, kung nasaan ka man, bulong niya. Susubukan ko. Paglabas niya sa gate, sumabay si Omar hanggang sakayan. Kid, sabi ng guard, kung may mangyari, huwag kang mag-isa, tawagan mo ako. Opo, salamat po Kuya Omar, sagot niya. Pilit matatag. Hindi pa siya nakakarating sa ospital, may bumundad ng unang suntok ng realidad. Sa jeep, may dalawang estudyanteng nag-scroll sa phone. Uy, eto yung kagabi, sabi ng isa, tawaan ng tawa. Pulubi sa charity night. Kala ko inspiring, pero bakit may caption ditong scammer? Napasinghap si Daryl. Dahan-dahan siyang sumilip sa screen at doon niya nakita ang video. Siya, sa piano, pero may putol-putol na clips na pinagdugtong-dugtong para magmukhang nanghihingi siya ng pera sa mga bisita. Tapos may voice-over na pilit ginawang nakakatawa. Sa dulo, may text, "Beware, ginagamit ang talent para manglimos. PR stunt?" Parang lumamig ang buong katawan niya. Pagdating niya sa lobby ng ospital, tila mas mabigat ang mga paa niya. Nakita siya ni Miss Maita Ramil, isang babae na maayos ang postura, may ID lace na kulay asul. Lumapit ito, hawak ang clipboard. Ikaw si Daryl Ibarra? Tanong ni Miss Maita, diretso pero hindi masungit. Opo, sagot niya, pero halatang nanginginig ang boses. Halika, nandito si Dr. Emerick, pero bago yon, okay ka lang ba? Ang putla mo. Hindi na napigilan ni Daryl. Inilabas ang phone na hiniram lang niya kay Jemar dati. Luma, basag ang screen at ipinakita ang video. Ma'am, may nagpakalat nito. Baka magbago isip ni Doc. Sandaling tumahimik si Miss Maita. Tinitigan ang video tapos tinignan si Daryl sa mata. Makinig ka, sabi ni Miss Maita. Ang trabaho namin dito ay maghanap ng totoo, hindi ng trending. Halika. Sa opisina, nadatnan nila si Dr. Emerick. Pagpasok pa lang ni Daryl, nagsalita na ang doktor. Nakita ko, sabi niya, kalmado. May nagpadala sa akin ng link kaninang umaga, pero hindi ako tanga. Doc, napaupo si Daryl sa gilid ng upuan. Ayoko pong masira yung pagkakataon. Hindi masisira kung lalaban tayo ng maayos. Ang tanong, sino ang may interes na baluktutin ka? Hindi kailangan ni Daryl mag-isip ng matagal. Si Vanya at si Kian
Saka yung lalaki pong humabol sa akin, si Bam. Tumanggo si Dr. Emerick. Then we do this properly. Lumingon siya kay Miss Maita. Tawagan mo si Leah Rowena at kung pwede, si Omar. Nang marinig ni Daryl ang pangalan ni Leah, parang may konting lakas na bumalik. Hindi niya maintindihan, pero sa lahat ng taong nakasalamuha niya, si Leah ang pinaka hindi nagkunwari. Nagalit, natakot, pero pinili pa rin siyang tulungan. Pagdating ng hapon, nagkita sila sa isang maliit na meeting room sa ospital. Si Daryl, si Dr. Emerick, si Miss Maita, si Leah at si Omar. Dumating din si Celeste Quinto, nakapagpaalam sa amo, dala ang tote bag na may mga papel. Si Jamar naman, dumating pawis at hingal, halatang nag-cut ng ilang bookings. Ano to? Bungad ni Jamar, concerned. Kuya, trending ka. Hindi sa magandang paraan, sagot ni Leah. Ibinato sa mesa ang printed screenshots. May nag-edit ng video at may mga group chat na naguudyok na paalisin si Daryl sa scholarship. Tahimik si Omar pero halatang gigil. Kung sino man yan, lumalagpas na. Si Celeste ang unang nagsalita, maingat pero matapang. May nakita ako kagabi, sabi niya. Nung nagkagulo, may staff na nagmamadaling nag-i-export ng footage. Hindi ko alam bakit. Pero napansin ko yung phone case. Pink na may chain. Katulad nung kay Cheska. PR ni Vanya. Napatingin si Leah. Cheska. Kinuha ni Leah ang laptop niya at binuksan ang mga log. May access ako sa event folder. Toto Baluyot, yung stage manager. May sinend sa akin kagabi bago siya umuwi. Sabi niya, Ma'am, baka kailanganin nyo. Pinakita niya ang file, raw video clips, uncut, at isang thread ng messages. Ayan, sabi ni Leah. Ito ang proof na may original footage na hindi tugma sa kumakalat. Sumingit si Omar. At eto, sabay labas ng copy-faki ng logbook. Nakalista rito yung oras ng pagpasok ni Bam, Tino at Ruel. Pati yung attempt nilang pumasok ulit sa gate. Ibig sabihin, may harassment, may record. Si Dr. Emerick tumanggo. We compile, then we respond. Hindi sa social media lang, proper channels. Pero tumingin siya kay Daryl. Doc, natatakot po ako. Amin niya, shaky. Kapag bumalik ako sa kalsada, babalikan ako ni Bam. Hindi ka nababalik sa dati mong mag-isa. Sagot ni Leah, mabilis. Parang nagulat sa sarili niyang tapang. May mga taong nakakita sa'yo. Hindi ka na invisible. Pagkatakas ng meeting, may isang plano. Maglalabas ang ospital ng official statement na suportado si Daryl at hindi ito PR stunt. Maghahain si Omar ng reklamo sa barangay laban kay Bam para sa extortion at threats. At higit sa lahat, gagamitin nila ang katotohanan, CCTV at raw clips para ituwid ang kwento. Ngulit, may mas personal na laban si Daryl na hindi kayang solusyonan ng statement. Habang nagsasara ang laptop ni Leah, biglang naalala ni Daryl ang sinabi niya kay Dr. Emerick. Si Megs. Miss Maita, tawag niya, mahina. May way po ba kayo para magtanong sa shelters? May kapatid po akong nawawala. Nagkatinginan sina Dr. Emerick at Miss Maita. May kontak ako sa social services, sabi ni Miss Maita. Pero kailangan natin ng detalye. Dahan-dahang inilapag ni Daryl sa mesa ang lumang larawan na halos mapunit na. Siya at isang batang nakangiti, may pilat sa pilay. Migs, bulong niya. Theory. Yan po siya. 2 araw ang lumipas parang buwan. Habang sinisikap nilang linisin ang pangalan ni Daryl online, unti-unti ring gumagalaw ang legal na proseso laban kay Bam. Yung pao di maunahan, yung batang kalyeran sa ilalim ng footbridge, naglakas ng loob na magsalita. Kasama rin ang 2 batang minsang siningil at sinaktan. Pati Aling Sabel, nagbigay ng statement sa barangay. Galit na galit. Hindi lang si Daryl ang biktima, sabi ni Aling Sabel sa harap ng desk. Angry. Matagal na yan, ngayon lang may lakas kaming magsalita. Sa parehong linggo, dumating ang araw ng follow-up concert sa ospital, isang fundraiser para sa pediatric ward. Mas maliit ito kasakay sa party, pero mas totoo ang hangin. Wala halos champagne, may mga bata sa wheelchair, may mga magulang na puyat at mga nurse na nakangiting pagod.
Sa backstage, nanginginig ang kamay ni Daryl habang hinaayos niya ang simpleng puting polo na binigay ni Leah. Baka magkamali ako, bulong niya kay Jamar na nakatambay sa tabi, hawak ang helmet. Kuya, sa dami mong pinagdaanan. Sagot ni Jamar, hindi ka matitinag ng isang mali. Kung meron man, ituloy mo pa rin. Lumapit si Leah, hawak ang program sheet. Ready ka na? Tanong niya. Tumango si Daryl pero halatang may hinahanap ang mata niya. May update po ba sa kapatid ko? Huminga si Leah. May tumawag kanina. Social worker, Sir Nilo Kasipit. Sabi niya, may batang posibleng match. Parang may kumalabog sa dibdib ni Daryl. Nasaan po? Nanonood, sagot ni Leah sabay turo sa gilid ng bulwagan. Nang sumilip si Daryl, nakita niya ang isang social worker na may dalang folder, si Sir Nilo, at sa tabi nito, isang batang payat, tahimik, nakaupo ng maayos. Tumingin ang bata sa entablado, parang hindi sanay sa maraming tao. May pilat sa kilay. Hindi agad nakagalaw si Daryl, parang natakot siyang magkamali, parang natakot siyang umasa. Daryl, bulong ni Dr. Emerick mula sa likod. Tutugtog ka muna. After, kausapin natin sila. Umupo si Daryl sa piano ng ospital. Mas simple kaysa sa grand piano sa mansion, pero mas mainit ang paligid. Tumitig siya sa keys, huminga, at tinugtog niya ang pirasong mas payapa. Hindi na ito kwento ng gutom, kwento na ito ng pag-uuwi. Habang tumutugtog siya, napansin niyang unti-unting nag-aangat ang ulo ng bata sa gilid. Parang may hinahabol na tunog sa alaala. Parang may pintuang bumubukas. Nang matapos ang huling nota, walang sosyalitang palakpakan, pero may mga tahimik na luha at may isang bata sa wheelchair na nagsabing, "Ang ganda po," na parang simpleng medalya. Bumaba si Daryl sa entablado. Diretso siyang lumapit kay Sir Nilo at sa bata. "Hello," sabi ni Sir Nilo mahinaw. "Ikaw si Daryl Ibarra?" "Opo," sagot ni Daryl, nanginginig ang boses. Siya po ba si Migs?" Hindi sumagot agad ang bata. Tinitigan niya si Daryl, matagal, parang sinusukat kung totoo ba ang muka sa harap niya. Tapos, mahina, halos pabulbong, sinabi niya, "Kuya Daryl?" Doon bumigay ang tuhod ni Daryl. Lumuhod siya sa harap ng bata, hindi niya alintana ang mga nakatingin. "Migs!" bulong niya, pabulbong din, parang ayaw niyang masira ang sandali. Ako to." Dahan-dahang umusog ang bata at parang natagpuan ang sarili niyang lakas, yumakap siya, mahigpit, parang bumabawi sa mga gabing wala sila sa isa't isa. Sa likod, si Leah napapikit, pinunasan ng luha. Si Jamar tumalikod sandali para hindi mapansin ang pamumula ng mata. Si Dr. Emerick tahimik lang pero halatang kontento, parang doktor na nakarimig ng tibok na bumalik sa buhay. Pagkalipas ng ilang araw, tuluyang bumaliktad ang hangin, lumabas ang raw footage at CCTV angles na pinost mismo ng ospital at ng Montenegro venue staff na kumampi kay Leah. Nagsimulang mag-sorry ang ilan. Si Kian napilitang maglabas ng apology video. "I didn't know. I was insensitive." Ngulit hindi na naibalik ang unang sugat. Si Vanya naman, dahil sa lumabas na chats at PR manipulation, nawalan ng ilang sponsors. Sa foundation board meeting, pinilit siyang mag-step down. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang nagdikta ng narrative. Samantala, si Bam, matapos ang testimonya ni Pao at iba pang bata, at ang logbook ni Omar, na aresto sa kasong extortion at pananakot. Nang makita ni Daryl ang balita, hindi siya nagdiwang. Tahimik lang siya. Parang gumaan pero may lungkot din. Dahil alam niyang maraming Bam sa mundo. Ang mahalaga, hindi na siya nag-iisa sa harap nila. Sa isang umagang maliwanag, bumisita si Daryl kina Aling Sabel. Kasama si Migs, may hawak na maliit na plastik ng pandesal. Pagpasok pa lang, napangiti si Aling Sabel, nakapamaywang. "O ayan," sabi niya. Pero nangingilid ang luha. Hindi nagtagal ang drama ni Daryl. Inilapag niya sa mesa ang 2 mangkok ng lugay na binili niya gamit ang unang allowance sa scholarship. "Aling, ito po." Napatigil si Aling Sabel. "Ano to?"
Yung lugay po, sagot ni Daryl, na binigay niyo sa akin nung wala na ako halos. Yung isang mangkok na yun ang unang pinto. Si Migs tumingin kay Aling Sabel at gumiti ng mahiyain. Salamat po, sabi niya. Sa gilid ng pintuan, dumating si Leah. Simple lang ang suot, walang headset, walang bulsa ng stress. Late ako. Sabi niya, pero hindi ko palalampasin to. Tumingin si Daryl sa kanya, sa mga taong hindi niya inakalang magiging bahagi ng buhay niya. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, hindi siya natatakot sa bukas. Hindi pa tapos ang laban niya. May pag-aaral pa, may therapy si Migs, may mga papel at proseso. Pero ngayon, may direksyon ng mga araw niya. At bawat hakbang, may musika.